Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Habang pinagmamasdan ang kasalukuyang kaganapan ay napasabi si Commander Wumo sa kanyang isip na sila ay nalinlang, ang betrayal ni Jin Shiying ay fake. Lumalabas na mukhang ang purpose lang daw pala nun ay ang i-lure ang kanilang hukbo sa loob ng castle upang ma-wipe out sa isang move at ang mga pagsabog na ito, ano raw ba ang ginamit ng Jin family? Ano talaga raw bang ang mga ito ay mayroong ganitong uri ng sandata subalit kung ganoon nga, bakit ito ay hindi nila ginamit sa nakaraang battle? Sa likod niya naman ay makikita ang panginginig ni Wu Yu hindi makapaniwalang talagang siya ay nilinlang lang ni Shiying, bumagsak. Sa kabilang dako naman ay patuloy ang paghabol ng hukbo ni Xinlang sa grupo ni Sunan at makalipas ang isang araw, si Xinlang ay nakatanggap ng intelligence report na ang grupo ni Sunan ay nagawa ng makaalis sa teritoryo ng Yu State. Sila ay umalis 48 oras ng mas maaga sa hukbo ni Xinlang, at ang kanilang hukbo ay isang buong cavalry. Ano sambit ni Xinlang sa kanyang isip hindi raw ba kaya na talagang hinayaan niyang makatakas si Sunan siya ay masyadong naging pabaya, nang biglang mayroon siyang napagtanto, agad na tumayo at nagbigay ng utos na bumalik at tumungo sa timog na siya namang ikinabigla ng mga sundalo. Young Master Shin tutol ni Wu Lei umano'y ang hukbo ni Sunan ay tumungo sa kanluran kaya kung sa timog sila tutungo, napaka-nonsense nun. Sumagot si Xinlang na ang humabol ng direkta ay hindi gagana, sa timog sila tutungo at iikot na lang upang i-intercept ang mga iyon. Sinabi ni Wu Lei na ngunit kung ganoon ang gagawin nila mas lalo silang hindi makakahabol, ang pag-take ng detour ay mas lalo lang magpapalaki sa agwat. Hindi tugon ni Xinlang umano'y kapag sila ay nagpatuloy sa paghabol sa direksyong ito iyon ay magdudulot lang upang maten si Sunan at magpatuloy sa kanyang desperadong pagsibat, subalit kung sa timog sila tutungo mapapansin ng mga scouts ni Sunan na wala nang sumusunod sa kanila, iyon ay magre-relax at once na iyon ay ma-relax na, ang kasakiman nun ay muling gagapang sa kanyang puso. Idinagdag na ang palasyo ng Qiyang ay nagtataglay ng malaking amount ng mga ginto na nalut ni dating Haring Alugang, at sa kasalukuyan si Sunan ay nasa napaka-desperadong pangangailangan pagdating sa pera. Kung kaya ngayon din ito ay mag-dispatch ng 2,000 sundalo upang magpanggap na aatake sa residence ng Marquis of Genyuan, habang ang natitirang 8,000 cavalry naman ay gagamitin ang gabi bilang cover sa pagtungo nila sa Qiyang Kingdom tahimik na umikot sa timog, at siguruhing hindi madidetect ng mga scouts ni Sunan. Thus wala nang ang ibang magawa pa si Wu Lei bukod sa sumunod. Napasabi si Xinlang sa kanyang isip na kung tama ang kanyang prediksyon, 4 na araw mula ngayon haharapin nila sa battle ang hukbo ni Sunan sa Qiyang Palace at sa puntong iyon, maa-annihilate niya na ang buong suklan. Samantala sa kabilang dako naman partikular sa labas ng main castle ng Nocho City, ay tinipon ni Commander Wumo ang kanyang natitirang mga sundalo sa labas ng castle gate upang paghandaing lumaban. Gayunpaman ilang sandali lang ay nabigla ang lahat nang makita kung sino ang nasa itaas ng wall, nang makita si Marquis Jinzhou. Teka lang sigaw ng isang pirata yung isang nasa itaas ng wall iyon daw ay mukhang si Jinzhou, si Qiu Hao ay hindi makapaniwalang ito pala ay buhay pa. Ano sambit ni Commander Wumo sa kanyang isip si Jinzhou ay talagang buhay, hindi raw ba kaya na ang lahat ng ito ay conspiracy ni Xinlang at siya ay babagsak na sana, buti na lang at nagawang masalo ng isa pang commander. Sinabi ni Wumo na siya ay ayos lang habang sa itaas naman ng wall, ay makikitang mayroong kung anong bagay na initya si Marquis Jinzhou kasabay ng iba pa, at mukhang obvious naman kung ano ang nilalaman ng mga bag na ito. Pagkatapos na matingnan ay nag-report ang isang commander kay Wumo na yung mga ulo na inihagis ng Jin family ngayon lang ay mga ulo ng kanilang mga kasamahan, at isa sa mga iyon ay ang ulo ni General Wu Lian. Bumusigaw ni Shiying ang 10,000 mga sundalong ipinadala nito sa loob ay mga lantang gulay na ngayon originally ay slaughter nila ang lahat ng mga ito gayunpaman ang kanilang master ay naggawad ng awa, at hinuli na lang ang natitirang 7,000.
Jin Shiying sambit ni Wumo sa labis na galit. Jin Shiying patakbong sambit naman ni Wu Yu kasabay ng pagtagas ng mga luha. Ito ay nagsinungaling sa kanya. Ito raw ay nagsinungaling sa kanya. Siya ay biglang pinigilan ni Wumo, nagsabing wag umasta ng ganito dahil magmumukha itong mahina, sabay bigay ng utos sa ibang mga commander na ilayo rito si Wu Yu. Thus ganoon na nga ang nangyari. Kasunod ng buntong hininga ay sinabi ni Wumo kay Marquis Jinjo na sinasabi ng lahat na ito ay mabuti, subalit ngayon, lumalabas na iyon daw pala ay hindi totoo. Sumagot si Marquis Jinjo na ito ay nagkakamali dahil ang integridad ay integridad, hindi kahangalan. Sabay tanong kung gusto pa ba nitong magpatuloy sa laban. Hindi sumagot si Wumo. Inilahad sa kanyang isip na sa ngayon ay mayroon pa silang natitirang 17,000 mga sundalo, gayunpaman ang 5,000 sa mga ito ay mga pirata ni Qiu Hao. Sa araw na ito ang patrolling soldiers ng Jin family ay well-armored at nasa excellent na kondisyon. Malinaw na sinadya ng mga itong i-conserve ang kanilang lakas. Lumalabas na itinatago lang pala ng Jin family ang iba sa kanilang mga sundalo at ngayon lang inilabas. Bagaman sila ay lamang sa mga ito ng 4 na ulit pagdating sa bilang, ang fortress na ito na nasa harap nila ay parang turtle shell, hindi niya na ito kaya pang i-take. Ang kanilang decisive strike kagabi ay nabigo at nawalan ng 10,000 mula sa kanilang pangunahing puwersa, kaya mahihirapan lang sila rito kung sila ay magpapatuloy pa. Sa ngayon ang natitira na lang na course of action para sa kanila ay ang manatili rito sa labas, at maghintay ng reinforcement. Bumusigaw ni Marquis Jinjo, mayroon sila ritong 7,000 mga captives. Ano, gusto raw ba nitong kunin ang mga ito? Sabay dagdag na ang lahat ng mga ito ay nagsuffer ng blast wound at burns mula sa nangyaring pagsabog kagabi. Kinakailangan ng mga itong magamot agad dahil kung hindi, ang mga ito ay hindi natatagal pa ng ilang araw. Syempre sambit naman ni Wumo sa kanyang isip. Syempre gusto niyang mabawi ang mga iyon dahil ang mga iyon ay ang kanyang elite troops, ang kanyang direktang puwersa. Hanggat ang mga iyon ay buhay lang, ang mga injuries ay maaaring magamot. Hanggat ang mga iyon ay buhay lang, iyon lang ang mahalaga. Subalit talaga raw bang ganoon kabait si Jinjo? Ano ang kapalit nito? Lord Wu, dagdag ni Marquis Jinjo, umano'y kung gusto nitong makuha ang 7,000 mga prisoners na ito, then gumawa sila ng deal, isang ulo kapalit sa 7,000 mga prisoners. Hindi raw ba't iyon ay isang napaka-profitable na trade para rito? Masama ito, sambit ni Qiu Hao. Siya ay nagkaroon ng kutob, tiyak na siya raw ay binabalak na patayin ng Jin clan. Bumusigaw ni Marquis Jinjo, hanggat patayin lang nito si Qiu Hao, sila ay nakahandang ibigay ang 7,000 mga prisoners. Ang deal na ito ay napaka-advantageous para rito. Agad-agad ay nagbigay ng command si Qiu Hao sa kanyang hukbo na mag-retreat sa Tianfeng Island, at sila ay nagsimula ng kumilos. Qiu Hao, pighil ni Wumo, ang mga ito raw ay tumigil sa paghakbang, dahil kailanman ay hindi niya gagawin ang ganoong self-destructive act. Lord Wu, sigaw ni Qiu Hao sabay unsheath sa kanyang espada umano'y upang maiwasan ang anumang misunderstanding. Mas mainam kung ang mga ito ay huminto sa pag-advance papatungo sa kanila nang walang mangyaring komprontasyon sa pagitan ng kanilang puwersa. Kasabay ng pagbigay ng command ni Wumo sa kanyang hukbong tumigil ay napasabi sa kanyang isip na talagang ang Qiu Hao na ito ay umaastang parang aso, nagiging hostile ng instant. General Qiu Hao, ano raw ba kaya kung ganito na lang, ito ay ang siyang mag-guard sa West Fortress ng Nochao City habang siya naman ay sa East Fortress. Ang kanilang dalawang puwersa ay maaaring bumuo ng pincer movement at magpatuloy sa pag-contain at pagpalibot sa stronghold ng Jin family. Sa ngayon ang battle for Nochao City ay hindi pa rin hopeless, agad siyang magpapadala ng sulat sa Majesty upang mag-request ng reinforcements. Well, tugon ni Qiu Hao, maaaring iyon daw ay gumana, nang biglang maririnig ang alingaw-ngaw ng tawa ni Alchemist An. Hahaha, Qiu Hao, you fool, umano'y napakalinaw na hindi kayang makapture ni Wumo ang Nochao City, kaya sinusubukan ng Wumo na ito ay panatilihin dito upang siyang hamarang sa Jin family. Sa parehong pagkakataon ay kukunin ng Wu Kingdom ang Tianfeng Island nito, sa ganoong paraan sila ay hindi aalis ng empty-handed. So ganoon pala, sambit ni Qiu Hao sa kanyang isip. Kung ganon iyon daw ay nagmi-make sense, since ang Wu Kingdom ay nagtamo ng matinding loss, hindi sila maaaring umalis ng empty-handed, kaya tiyak na kukunin ng mga ito ang Tianfeng Island. Kasunod nito'y agad na tumalikod si Qiu Hao,
Nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na bilisang bumalik sa Tianfeng Island. General Qiu Hao saad ni Wumo wag itong mahulog sa trap, wag daw itong magpahulog sa trap, sabay tanong kung hindi na ba nito gustong makuha pa ang titulong marquis. Huminto si Qiu Hao kasabay ng paglingon ay tumugon na syempre gusto niya pa ring makuha ang titulong marquis, subalit kailangan niyang manatiling buhay upang makuha iyon, sabay dagdag na sa panahong ito ang lahat ay fake, tanging ang teritoryo lang at hukbo na nasa ilalim ng kanyang command ang tunay. Idyot sambit ni Wumo sa kanyang isip, ito raw ay tanga at sakim siya ay ang honorable na si Lord Wumo, ang gusto niyang kunin ay ang buong Lezu Archipelago, kaya bakit ito maniniwalang kukunin niya ang Tianfeng Island, ano naman ba ang silbi nun sa kanya kung hindi niya makukuha ang Nochao City? Sa kasamaang palad para sa isang tulad ni Qiu Hao na isang pirate king, kahit na anong gawing rason ni Wumo ay walang silbi, ang nature nito ay napaka-suspicious at tuso na ni hindi kayang ma-judge ng anumang conventional na logic. Ito ang dahilan kung bakit sa tuwing ito ay dinidil noon ni Zhang Chong, si Zhang Chong ay palaging nag-a-adopt sa attitude nito, lubos na ipinagkakatiwala ang kanyang buhay kay Qiu Hao, iilang mga tao lang ang dinadala niya tuwing siya ay nakikipag-negotiate. Kahit na sa Tianfeng City noon ang dinadalang hukbo ni Zhang Chong ay maliit lang upang masigurong hindi makaramdam ng kahit na kaunting pagkabalisa si Qiu Hao, at ito ay ang bagay na hindi kayang mamanage ni Wumo. Sa loob ng barko ay napabuntong hininga si Qiu Hao, buti na lang daw at mabilis siyang nakatakbo. Commander Saad ng isa nagtanong kung ano na ang susunod nilang gagawin, napalapat ng kamay sa noo si Wumo. Napasabi sa kanyang isip na originally ang kanilang hukbo ay 4 na ulit na mas marami, kung hindi lang daw sana umalis ang Qiu Hao na iyon at nag-defend, maaari sana silang maghintay na lang muna ng reinforcements. Ngunit ngayon papaano pa sila aatake, nawala na sa kanila ang kontrol sa dagat at ang lagay ngayon sila pa ang natrap dito, ano na ang susunod nilang gagawin? Maaari siyang magpadala ng 4,000 naval troops sa dagat upang i-secure ang kontrol sa maritime zone, ang natitirang 8,000 ay uukupahin ang East at West Fortress, maintain ang pincer movement sa main castle, ngunit papaano naman ang patungkol sa military provision? Ano ang kanilang supply ba ng pagkain ay aabot hanggang sa puntong iyon, o dapat ba na mag-resort sila sa panloloob? Subalit sa ngayon ang lahat ng mga merchants ng Nochao City ay mayroong mga sariling guards, sa ngayon ang mga iyon pa ay neutral, ngunit kapag ninakawan nila ang mga iyon, tiyak na iyon ay magtutulak lang upang ang mga iyon ay kumampi sa Jin family at mas lalo silang malalagay sa alanganin. Papaano raw ba kasi nauwi sa ganito ang lahat? Papaanong nangyaring nauwi sa ganito ang lahat? Biglang nahimatay si Wumo, bumagsak. Makalipas ang mahigit sa 1 oras nang siya ay magising ay natagpuan ang sarili sa loob ng at kasabay ng pagbangon ay nagtanong kung ano na ang nangyari, ano na ang nangyayari ngayon. Sinabi ng isang commander na pinakawalan na ng Jin family ang 7,000 bilanggo, ano tugon ni Wumo, hindi raw ba't iyon ay magandang bagay, kaya bakit ganito ang itsura ng mga ito? Sumagot ang isang commander na bawat isa sa 7,000 iyon ay nagdurusa mula sa severe burns, ang injury ng mga iyon ay napakalala, inaapoy pa ng lagnat, kailangan ng mga iyong makatanggap ng urgent na medical care dahil kung hindi, sila ay mamamatay. Ay si tugon ni Wumo, so ang mga iyon daw pala ay pinakawalan lang ng Jin family upang magsilbing burden sa kanila at mag-drug sa kanilang army. Idinagdag ng isang commander na maging ang kanilang provisions ay nasunog din at least nasa 70% ang nawala, ang tinutukoy niya rito ay ang food supply. Ano tugon ni Wumo sa kanyang pagkagulantang sumigaw na ngunit ang kanilang provision ay heavily guarded, pinalibutan ng mga barrel ng tubig upang maapula agad kung sakaling magkaroon ng sunog, kaya papaanong nangyaring ang mga iyon ay nasunog pa rin. Sumagot ang isang commander na ang Jin family ay gumamit ng unknown na sandata, pagkatama sa provisions ay umusbong agad ang katakot-takot na luntiang apoy, isang apoy na hindi maapula ng tubig. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni Wumo, na patanong kung papaano iyon naging posible, sabay bigay ng command na mag-retreat, kailangan nilang mag-retreat. Retreat, pagtataka ng isa nagtanong kung saan, sumagot si Wumo na pabalik sa Wu Kingdom. Ano, sambit ng isa nagtanong kung sila ba ay hindi natutungo pa sa Tianfeng City, maaari raw nilang ma-eliminate si Qiu Hao doon at ma-seize ang Tianfeng Island. Sumagot si Wumo na kung hindi nila makukuha ang Nochao City, ano pa ang silbi nun,
Iyon daw ay may silbi lang sa mga kamay ng tampulasang Kiyuhaw na iyon at kasabay ng kanyang mga luha, ay nagbigay ng utos na bilisan na ng mga itong i-relay sa kanilang mga sundalo ang order ng pag-retreat. Thus mula dun makalipas ang ilang oras, ang 12,000 hukbo ni Wumo ay sumakay na sa 12-dosenang mga warships at nagsimulang maglayag pahilaga. Habang pinagmamasdan ang main castle mula sa malayo ay napasabi si Wumo sa kanyang isip na ang Jin family ay hindi umatake sa kasagsagan ng kanilang pag-retreat, perhaps iyon daw ay dahil sa mayroon silang 7,000 injured na mga sundalo kaya sila ay hinayaan lang ni Jinjo at kung hindi dahil sa mga ito, tiyak na iyon ay umatake na. Kasabay ng panghihina ay idinagdag na kalahating buwan na ang nakararaan siya ay nag-lead ng 30,000 army patungo sa timog in great force pakiramdam niya siya ay invincible, iniisip na abot kamay niya na ang tagumpay. Subalit ngayon sila ay tumatakas na parang mga asong gala. Sa battle na ito sa loob lang ng kalahating buwan mayroon siyang napakaraming mga bagay na natutunan subalit, siya ba ay mayroon pang tsansang may tama ang lahat ng pagkakamaling ito. Napaluhod si Wumo Your Majesty dagdag niya siya raw ay nabigo binigo niya ang tiwala nito, ang kanyang pagkakasala ay deserve ang 10,000 kamatayan. Kasunod nito'y napabulwak ng dugo si Wumo, bumagsak. Within sa borders ng Qiyang mag-iisang linggo na magmula nung umalis ang buong clan ni Sunan, at sa ngayon ay 2,000 milya na ang layo nila mula sa estate ng Marquis of Genyuan at less than 13,000 miles naman mula sa western regions. Upang masiguro ang kanilang kaligtasan si Sunan ay nag-dispatch ng mga scouts, upang i-monitor ang anumang disturbance within a 100-mile radius. My Lord report ng isang scout walang anumang kalaban sa unahan, My Lord report ng isa pa walang kalabang sumusunod. Kasabay ng pagbuntong hininga ay napasabi si Sunan na ang kanyang suklan ay ligtas na ngayon maging si Xing Tuoman o si Xin lang, ang mga iyon ay hindi na makakahabol pa. My Lord saad ni Suyong sa ngayon ang moral ng kanilang army ay napakababa, marami na sa kanilang mga sundalo ang nakapansin na sila ay tumatakas. Ang mga warriors ay unwilling na umalis sa kanilang lupain, at nagrereklamo ng pasekreto. Sumagot si Sunan na wag itong mag-alala dahil once na marating na nila ang western regions, ang mga iyon ay wala ng iba pang choice bukod sa manatili sa tabi niya at maging mas loyal pa. Nagbigay ng suggestion si Susan umano'y upang tumaas ang moral ng mga iyon, ang mga iyon ay bigyan nila ng ginto. Sinabi ni Suyong na ngunit wala na silang natitira pang ganoon karaming ginto, ang mayroon sila ngayon ay nasa mahigit 400,000 gold coins na lang. Ang totoo kasi si Sunan ay gumastos ng napakalaking halaga ng gintong barya sa battle na ito sa pag-hire sa mga warrior monks ng Great Tribulation Temple pag-recruit ng mga mercenaries sa western regions, at pagsuhol sa dating hari ng Qiyang. Ang lahat ng iyon ay nangangailangan ng napakalaking pondo lalong-lalo na yung ginawa nilang pagsalakay sa Baye County at bukod doon, si Sunan din ay nag-convert ng malaking porsyon ng ginto para sa provisions, para sa pag-stock ng mga pagkain at iba pang mga supply sa Marquis of Genyuan residence. Sa kanyang isip ay napasabi si Sunan na kung sa ngayon ay mayroon siyang 5,000 mga sundalo once na marating nila ang western regions, hindi na nila mapipwersa pa ang kanilang daan gamit ang taglay nilang lakas militar, kailangan nilang sementohin ang daan gamit ang ginto. Ang mga tao sa kanlurang rehiyon ay higit na mas sabik sa yaman kaysa sa mga tao sa silangan, kaya ang 400,000 gintong barya na mayroon sila ay hindi sapat. My Lord saad ni Suyong umano'y ang Qiyang Royal Palace ay mayroong hawak na napakaraming ginto since ilang dekada nang nanloloob si Alugang. Sinabi ni Sunan na alam niyang mayroong maraming ginto sa Royal Palace ng Qiyang sadyang pinipigilan niya lang ang kanyang sariling tumungo doon, ang kanyang greatest weakness ay ang greed kung kaya hanggat maaari ayaw niyang tumungo doon, ang mga trahedyang nangyari sa kanila dahil sa kanyang kasakiman ay sapat ng leksyon ayaw niya nang magpatalo pa sa greed. Gayunpaman dagdag niya kung makukuha nila ang mga gintong naroon ang kanyang gagawing efforts sa western regions kung sakali ay mas mapapabilis, kailangan nilang makarecover at makapaghiganti agad since siya ay hindi na ganoon pa kabata upang maghintay ng matagal. Sa ngayon si Sujanting ay maaaring patay na habang si Sujanchang naman ay maglalabing 8 taong gulang palang kinakailangan niya pa ng ilang taon upang ito ay matrain, siya ay wala ng sapat na oras kaya talagang kailangan niya ang mga gintong iyon.
Brother sambit ni Susan sila raw ay tumungo doon at kunin ang mga kayamanang naroon dahil sa pamamagitan nun, ang kanilang mga sundalo ay titigil na sa pagreklamo. My Lord, saad ni Soyong, sa ganoong amount ng ginto sila ay makakapag-establish ng malakas na foothold sa western regions at kung sila ay mayroong sapat na ginto, natitiyak niyang ito ay direktang i-appoint ng hari ng Soo Kingdom bilang provincial governor. Hindi saad ni Sunan sila ay hindi tutungo doon, hindi sila maaaring magsayang ng oras, ang priority nila ngayon ay ang marating ang western regions sa lalong madaling panahon. At since ang lahat ay nagkaroon na ng sapat na pahinga, sila ay magpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungong kanluran. Ang kautosang ito ay agad na sinang-ayunan ng dalawa, gayunpaman nang sinabihan na ni Soyong ang mga sundalo, ang mga ito ay tumangging sumulong at ayaw nang magpatuloy pang tumungo sa kanluran. Ano, sigaw ni Sunan, nagtanong kung ano ang nangyayari, ano ang mga iyon daw ba ay sumusuway na sa orders. Pinuntahan niya ang mga sundalo at pinakinggan ang kanilang mga rason. Sinabi ng isa na wala nang humahabol sa kanila ngayon, isa pa ang Qiyang Kingdom ay less than 100 miles lang mula rito. My Lord, dagdag ng isang sundalo, umano'y naiintindihan nilang kailangan nilang mag-advance patungo sa western regions, gayunpaman ang mga brothers ay walang-wala at nakakaramdam ng pagkabalisa, subalit kapag nakuha nila ang mga ginto sa Qiyang Royal Palace sila ay magkakaroon ng maraming pagkain at inumin sa western regions. My Lord, dagdag pa ng isa, ang Qiyang Kingdom ay ilang daang milya lang ang layo mula sa kanila, ang napakalaking halaga ng mga gintong naroon ay abot tanaw na nila, kaya bakit hindi nila iyon kukunin? Idinagdag ng isa pa na kapag nakuha nila ang mga iyon, ang kukunin lang ng mga brothers ay 10%, ang matitira ay ibibigay nila rito upang matulungang ma-develop ang grand enterprise nito. My Lord, sabayang dagdag ng mga sundalo, pakiusap, ito raw ay maggawad ng awa. Ito ay maggawad ng awa. Napahawak si Sunan sa kanyang dibdib sa inis mula sa kanyang mga narinig, subalit ikanalma ang kanyang sarili, at pinagbigyan ang kahilingan ng mga ito. Kung ganun, saad niya, silang lahat ay pupunta doon ng mabilis, binigyang diin na mabilis lang, at magpapatuloy na agad sa pag-advance patungong kanluran. Ang bagay na ito'y ikinatuwa ng mga sundalo. Long live the Lord, long live the Lord, paulit-ulit na hiyaw nila. Samantala sa Qiyang Royal Palace naman, ang pinaunang mga experts ni Shin lang ay nakarating na, nilinis ang buong palasyo sa ilalim ng rasong paghahanda sa pagdating ng reyna ng Qiyang, gayunpaman, ang tubig na ginamit nila sa paglilinis, pasekreto nilang hinaluan ng mga lason na inihanda mismo ni Shin lang. Pagkatapos na ma-execute ang plano, ang hukbo ni Wu Lei ay umalis na, iniwang kumikinang ang palasyo, handang-handa ng tumanggap ng mga bisita. Sa parehong pagkakataon, si Xing Tuo at Governor Liang ay nag-e-expect ng fierce battle, gayunpaman sa kanilang pagkabigla, ang fortress ng residence ng Marquis of Genyuan ay walang anumang defenders. Ano, sambit ni Xing Tuo nang matanggap ang ulat, na patanong kung papaano iyon naging posible. Sumabat si Governor Liang na malamang ito ay scheme ni Sunan. Ang matandang ahas na iyon ay napakatuso, punong-puno ng mga tricks, kaya kailangan nilang manatiling vigilant, sabay suggest kay Xing Tuo na siya ay tutungo doon ngayon din upang mag-set up ng defense. Thus ganoon na nga ang nangyari, ang tumungo doon ay si Governor Liang lang, nagpaiwan si Xing Tuo saka lamang sumunod nang makabalik na ang kanyang ipinadalang suicide troop upang mag-report ng kumpirmasyon na talagang si Sunan kasabay ng kanyang elite na mga sundalo ay inabandona ang Marquis of Genyuan residence, sa puntong iyon palang napanatag ang dalawa. Sa itaas ng fortress ng Marquis of Genyuan ay hindi makapaniwala si Xing Tuo na ang ganito kagrandihiyosong fortress ay inabandona ng ganoon lang kadali, umano'y kung iba ito magdadalawang isip, subalit si Sunan ay talagang mayroong napaka-remarkable na resolve. Sinabi ni Governor Liang na inakala nilang kakailanganin ng napakalaking price upang makuha lang ang estate ng Marquis of Genyuan, gayunpaman sa hindi inaasahan, ito ay nakuha nila ng walang ka-effort. Hahahatawa ni Xing Tuo, sabay akbay, talaga rong sila ay pinapabore ng kalangitan, sila ay ginawaran ng unprecedented na achievement. Ang ginawa ni Zhang Chong at Shin lang ay pag-defend lang sa Baye County City, napakaliit na bagay, kung ikukumpara sa nagawa nilang ito na pag-capture sa estate ng Marquis of Genyuan.
Idinagdag na ang full na Shin lang na iyon ay iniisip na iyon ay maaari na lang maupo at manood umaasa't naghihintay na hamina ang kanilang parehong puwersa upang magapasno ng mga benefits, iyon daw ay matindi kong mangarap. Idinugtong ni Governor Liang na minsan na nung minok ang scheme ni Sunan nagsasabing si Sunan ay mayroong mahusay na plano upang estabilize ang realm ngunit sa huli iyon ay nawalan ng asawa at hukbo subalit ngayon, ang pariralang iyon ay mas bagay na sa Shin lang na iyon. Idinugtong na ang Wu Army ay kasalukuyang umaatake sa Nuchao City ang pagbagsak ng Jin family ay hindi na maiiwasan, hahaha at simulan ay tatanggalan ng martial arts bago dalhin sa kama ng Crown Prince. Tapos ngayon ang karangalan sa pagdurog kay Sunan ay napunta pa sa kanila, hahaha talagang ang Shin lang na iyon ay ang siyang nawalan ng asawa at hukbo. Yet sa kabila ng lahat iyon ay proud na proud pa rin sa kanyang pagiging matalino kuno, ngunit hindi nun alam na siya pala ay isa lamang hamak na nakakatawang payaso. Sinabi ni Xing Tuo na kung iyon ay talagang capable maaari nung habulin at patayin si Sunan kunin ang ulo nun sa ganoong paraan sa kanya mapupunta ang karangalan sa pagdurog kay Sunan sa kasamaang palad, si Sunan ay matagal nang umalis at malamang sa ngayon ay narating na ang Western Regions. Samantala sa ibang dako naman sa loob ng teritoryo ng Qiang kung saan naruroon ang hukbo ni Sunan nang marating nila ang Royal Palace ay wala ng mga eunuch at mga guards, dahilan upang sila ay madali lang na makapasok. Sa loob ay agad na nagpadala si Sunan ng 100 mga scouts upang i-monitor ang lahat ng 4 na direksyon, upang ma-ensure ang anumang galaw o mga paparating within a 100-mile radius. Bukod doon ay nagbigay din ng utos na walang sino man ang maaaring magpuslit ng ginto, ang lahat ay ibigay sa kanya at siya na ang magbabahagi at ang kalahating bilang ng kanilang puwersa, ay pinanatili sa kanilang posisyon pinaghandang lumaban anumang oras kung kinakailangan. Ang mga ginto ay nakakubli sa mga pader na bato kaya ang pagkuha sa mga ito ay napakahirap at since ang panahong ito ay ang peak ng tag-init, ang mga naatasang bumakbak ay basang-basa sa pawis. Nagbigay ng utos si Sunan na magpalitan sa pag-guard at pagbakbak sa mga pader na bato at pagsapit ng gabi si Sunan ay naging napaka-tense, constant na pinagmamasdan ang anumang senyales ng galaw sa kanilang paligid. Sa kanyang isip ay napasabing walang mga kalabang na detect kaya sa ngayon sila ay ligtas, tumalon at bumalik sa mga sundalong patuloy pa ring nagbabakbak ng ginto. Dinampot ang isang bar na pangiti. Napasabi sa kanyang isip na buti na lang at narito pa ang mga ginto ni Alugang. Lord report ni So yung umano'y ang amount ng mga gintong narito ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan nila umano'y sa mga gintong ito ay mabilis lang na makakapag-establish ng foothold sa Western Regions agad na masisecure ang posisyon na provincial governor, natitiyak niyang sa loob lang ng 1 taon ang kanilang Su family ay muling lalago. Idinagdag na pagdating ng sandaling iyon sila ay makakabalik na sa Yu State, dudurugin ang Jin clan at papatayin si Shin lang. Long live the Lord, long live the Su family, paulit-ulit na hiyaw ng mga sundalo, napangiti si Sunan. Sa kanyang isip ay napasabing ang ginto ay talagang napakamakapangyarihan, ni hindi pa sila nakakarating sa Western Regions ang moral ng kanyang mga sundalo ay naboost na ng husto. Upang i-verify ang authenticity ng mga ginto ang pinakamabilis na paraan ay ang pagkagat, at ganoon na nga mismo ang ginawa ng mga sundalo ng Su clan. Come on, sigaw ng isa ang mga ito raw ay bumaba muna at kumain, at ganoon na nga ang ginawa nila. Ngayon bago tayo magpatuloy ay pangungunahan ko na, hindi ko alam kung papaano ito naging posible subalit base sa susunod na mga paliwanag lumalabas na hindi lang ang mga pader ang napahiran ng lason sa pamamagitan ng paglinis gamit ang tubig na may lason, kundi maging ang mismong mga ginto. Marahil kung iisipin ng mabuti iyon ay napaka-imposibleng mangyari gayunpaman upang mag-make sense ang lahat itatak mo na lang sa iyong isip na ito ay isa lamang manwa, kaya ang lahat ng mga bagay na masasabing imposible ay posible't maaaring mangyari. Ayon sa paliwanag ang mga sundalo na nagkaroon ng kontak sa mga ginto sa pamamagitan ng paghawak at pagdampot ay agad na pumulot ng tinapay isinubo sa bibig ng hindi naghuhugas ng kamay, dahilan upang makonsume nila ang kaunting amount ng lason na ipinahid sa mga ginto. Ang workload sa pagbakbak sa mga ginto ay naging napakatindi, inabot na ng ilang araw subalit hindi pa rin natatapos.
Paunti-unti ang mga sundalo ay nagsimulang makaranas ng diarrhea nung una ay hindi nila ito binigyan ng pansin, hanggang sa ang bilang ng mga naging affected ay dumami ng dumami. Sa kabila ng katotohanang tag-init ang panahon, ang mga sundalong apektado ay nanginginig sa matinding lamig, nagsusuka at nagdurusa mula sa severe diarrhea. My Lord, report ni So yung umano'y halos lahat ng mga sundalo ay dinapuan ng severe diarrhea. Ang tanging hindi lang nagkaroon ay ang mga sundalong hindi nag-participate sa pagbakbak sa mga ginto. Nang lumabas si Sunan ay nagulantang sa eksenang bumungad sa kanya, hindi sambit niya sa kanyang isip ang mga gintong ito ay hindi malinis, mukhang mayroong nag-apply ng kung anong bagay sa surface ng mga ginto, naghinalang ito ay kagagawan ni Shin Lang. Malamang ito raw ay kagagawan ng Shin Lang na iyon, at kung talagang ang taong iyon ang siyang nagtamper sa mga ginto ng Qiang Royal Palace, ibig sabihin ay inasahan na noon na sila ay tutungo rito. Ang Qiang Army ay hindi ganoon kalayo mula sa kanila, ang duda niya ay magpapadala rito ng at least mahigit sa 10,000 mga sundalo ang bagong reyna ng Qiang na si Alanana, subalit ang kanyang hukbo ngayon ay nanghihina sa sakit, kaya papaano sila lalaban? Kahit na ilan lang ang sumugod at umatake rito, mawa-wipe out na sila, dapat daw kasi talaga hindi na sila tumungo pa rito. Shin Lang ito raw ay talagang napaka-ruthless. My Lord, saad ni So yung umano'y kahit na tumungo pa rito ang hukbo ni Shin Lang ang mga iyon ay hindi makakarating agad, ang kanilang mga scouts ay nagkalat, aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang makarating dito ang mga iyon, sila ay mayroon pang sapat na oras upang makuha ang lahat ng ginto. Hindi tugon ni Sunan, patigilan na nito ang mga iyon at pasakayin sa kabayo, sila ay aalis dito ngayon din, wala nang iba pang nagawa si So yung bukod sa sumang-ayon. Makalipas ang 2 araw magmula nang sila ay umalis sa Royal Palace ng Qiang, ang mga members ng hukbo ni Sunan na nagkasakit ay mas lalo pang dumami, umabot na sa kalahati ng kanilang kabuuang bilang. Urgent report, sigaw ng isang scout. Ang cavalry ng Qiang ay naispatan nila sa timog, mayroong dalang mga war drums. Sabi na nga ba sambit ni Sunan sa kanyang isip, si Shin Lang ay humabol sa kanila mula sa timog, subalit ang kanyang mga sundalo ngayon ay maraming may sakit, kaya papaano sila lalaban? My Lord, sambit ni Suzon sabay sampal sa kanyang sarili, kasalanan niya raw ang lahat ng ito, dapat siya ay hindi naging greedy, umano'y kung hindi na siya nagpumilit pa na tumungo rito upang kunin ang mga ginto, ang disaster na ito ay hindi mangyayari. Maging si Suyong ay humingi rin ng tawad, sila raw ang may kasalanan sa trahedyang ito. Sa muli sambit ni Sunan sa kanyang isip, sa muli ang kanilang Su family ay tinamaan ng sakuna, ano na ang gagawin nila ngayon, ano ang dapat nilang gawin, hindi maaaring matapos ang lahat ng ganito, kailangan niyang mag-isip ng paraan na titiyak niyang mayroon pang paraan, ikanalma ni Sunan ang kanyang sarili. Brother, saad ni Suzon, ito raw ay magdala ng ilang mga tao at tumakbo patungo sa Western Region sa pinakamabilis na paraan, siya ay magpapaiwan dito upang bigyan ng cover ang kanilang pag-retreat, since kasalanan niya ang disaster na ito, kailangan niyang magbayad sala gamit ang kanyang sariling buhay. My Lord, dagdag ni So yung siya rin daw ay magpapaiwan, pakiusap dalhin nito ang Young Master at tumakas ng mabilis, ang tinutukoy niyang Young Master ay isa pang anak ni Sunan. Hindi tugon ni Sunan dahil malamang ang Shin Lang na iyon ay mayroon na ring nakaabang na ambush sa kanluran. Malamang na-predict na nun ang kanilang pagtakas patungo sa Western Regions, isa pa ilang araw din ang nasayang nila rito sa Qiang, kaya natitiyak niyang iyon ay nagpadala na ng mga elite na sundalo doon upang mag-abang sa kanila. Suyong dagdag niya pa, ito raw ba ay nakahandang mamatay para sa kanya, sumagot si Suyong na siya ay handang-handa. Good tugon ni Sunan, kung ganun isuot nito ang kanyang robe, angat ng mataas ang kanyang banner, magdala ng mga sundalo at magpatuloy sa pag-advance sa kanluran upang hatakin ang pangunahing puwersa ni Shin Lang. Idinagdag na ang tanging direct na ruta lang patungo sa western o kanlurang rehiyon mula rito, ay ang pagtahak sa Great Mountain Gorge. Malamang sa malamang si Shin Lang ay nakapag-set up na ng ambush doon, ito ay ang siyang magsisilbing decoy. Meanwhile siya naman ay magdadala ng ilang daang mga tao at tahimik na dodulas pahilaga, magtay-take ng detour patungo sa Western Regions. Yes my lord, tugon ni Suyong sa malakas na boses. Idinagdag ni Sunan na ito ay napakalaking pasanin para rito, subalit sinabi lang ni Suyong na ang mamatay para sa kanyang lord ay isang napakalaking karangalan para sa matandang servant na ito.
Thus mula nga doon si Soyong ay nag-disguise bilang Sunan at nilid ang pangunahing puwersa ng Suklan patungo sa kanluran, upang hatakin ang cavalry ng Qiang. Sa kabilang banda naman si Sunan ay nag-disguise bilang isang ordinaryong warrior, nagdala ng ilang daang pinagkakatiwalaang mga tao at porsyon ng ginto patungo sa Hilaga. Makalipas ang kalahating araw ay napasabi si Sunan sa kanyang isip na sa strategy na ito ay sapat na upang malinlang si Xinlang hindi raw ba, bagaman sa ngayon sila ay mawawalan ng libo-libong mga sundalo sa dala niya ngayong ilang daang mga tao at matinding kayamanan, ang Su family ay muli pa ring makakabangon at aangat. Xinlang ano gusto siya nitong patayin iyon daw ay napakalabong mangyari, balang araw siya ay babalik sa Yu State at mag-e-establish ng dynastiya para sa Su family. Balang araw siya raw ay babalik upang lipulin ang Jin family at pagpipire-pirasuhin si Xinlang, gayunpaman sa parehong sandali ay makikita ang isang hukbo sa hindi kalayuan, at maririnig ang boses ni Xinlang. Uncle Sunan sigaw niya nagtanong kung bakit ito nagmamadaling umalis ano ito raw ba ay tutungo sa Hilaga sa teritoryo ng Chu at binabalak na mag-take ng detour patungo sa western regions, nagulantang si Sunan nang mapagtantong ang nagsasalita ay si Xinlang. Uncle Sunan dagdag pa ni Xinlang kasabay ng paghakbang matagal-tagal niya na raw itong hinihintay dito, ito ay napapalibutan na ngayon. Idinugtong na na-predict niya nang susubukan nitong muli ang Cicada Shell escape tactic, sa ngayon ay mayroong isang tao na nagpapanggap bilang Sunan at nililid ang pangunahing puwersa ng Suklan pakanluran tama raw ba? Habang ito naman ay sinusubukang dumulas pa Hilaga dala ang maliit na grupo Uncle Sunan ito raw ay talagang napakatuso, idinagdag sa kanyang isip na malamang narito ang lahat ng mga core members ng Suklan. Ni-reveal ni Sunan ang kanyang sarili kapansin-pansin ang pagkabigla ni Grandmaster Li Chenkyo nang makita ang itsura ni Sunan, umano'y mga 1 hanggang 2 buwan pa lang magmula nung huli silang magkita yet ito ay tila tumanda na ng husto. Sunan sigaw ni Xinlang ang Su family nito ay malilipol sa araw na ito, sabay command na umatake. Agad-agad ay nagpakawala ng mga palaso ang mga archers ng Qiang army na siyang tumapos sa mga sundalo ng Qiang na tinamaan, dineflect ni Suzon at ng Three-Eyed Menace ang mga palasong patungo sa direksyon ni Sunan. My Lord saad ng Three-Eyed Menace wag itong mag-alala ito ay kanilang puprotektahan. Oo brother dugtong ni Suzon ito raw at ang air ay puprotektahan nila kasabay ng pag-breakthrough, sila ay mayroon pang sapat na lakas para sa huling battle. Everyone sigaw ni Suzon bunutin ng mga ito ang kanilang mga sandata makipaglaban upang makalikha ng daan mamatay para sa kanilang lord mamatay para sa kanilang Suklan sumugod, subalit biglang sumigaw si Sunan na tumigil. Maging si Xinlang ay nagbigay din ng command na tumigil, na agad namang sinunod ng mga sundalo ng Qiang. Kasunod nito'y dumatol ang nakakabinging katahimikan, ang dalawang leader ay humakbang patungo sa gitna. Buntong hininga ni Sunan hindi niya raw ito inaasahan, hindi niya raw inaasahang sa huli siya ay mahuhulog lang sa mga kamay nito, talagang ang isang bad character ay sapat upang masira ang buhay ng isang tao. Umano'y kung hindi lang dahil sa kanyang greed noon na gustong makuha ang 3 goals sa isang strike, sila sana ay hindi natalo sa battle for Baye County. Kasabay ng pagtagas ng mga luha ay idinagdag na sa pagkakataong ito ang dahilan din ay ang kanyang greed ginusto niyang makuha ang mga ginto na nasa loob ng Qiang Royal Palace, na siyang nag-lead sa kanila sa krisis na ito. Brother sambit ni Suzon pakiusap ito raw ay tumigil umano'y ang lahat ng ito ay dahil sa kanya, dahil originally hindi naman talaga nito gustong kunin pa ang mga ginto ang gusto nito ay dumiretso na sila sa western regions. Hindi tugon ni Sunan umano'y ang ugat ng lahat ng ito ay dahil sa gusto niya ring makuha ang mga ginto. Idinagdag na siya na si Sunan ay palaging itinuturing ang kanyang sariling lubhang napakatalino hindi inferior sa mga great heroes ng mundo, yet sa huli ito lang ang kanyang kinahinatnan. Gayunpaman Xinlang mayroong isang hero sa mundong ito na hindi nito mahahandle kahit na ano pa man ang gawin nito, sumagot si Xinlang na gusto niya pang makarinig. Inilahad ni Sunan na ang tinutukoy niya ay si Jin Jun maghintay lang daw ito. Wawalisin nun ang buong katimugan hahawakan ang sibilisasyon gamit ang isang kamay at isang kamay naman para sa barbarian military power, iyon ay ang siyang magiging overlord ng bagong henerasyon. Lord susaad ni Xinlang since na-evaluate na raw nito ang mga bayani ng mundo,
mas maigi raw kung maging siya ay i-assess din ito. Shin lang saad ni Sunan ito raw ay mayroong hindi kapani-pani walang talino, halos demonic pagdating sa dunong. Sa maraming pagkakataong nakalaban niya ito sa totoo lang ay nakakadespira subalit alam ba nito kung ano ang flaw na mayroon ito, iyon ay ang kaiabangan nito, ito ay lubhang napakayabang. Ang 2 milyong gintong barya ay balewala rito ito ay hindi natitinag sa mga high-rankang na posisyon at marangyang mga rewards ang mga tao sa mundong ito ay balewala sa mga mata nito, dinudurog nito ang kahit na sino man ng walang pag-aalinlangan. Ang tingin nito ay nakapako sa kalangitan bukod sa ilang mga taong malapit dito ang tingin nito sa ibang mga tao ay mga hamak lamang na mga baboy at aso, ito ay napakatayog at napaka-untouchable. Gayunpaman bukod sa paghihiganti ay wala na itong iba pang hinahangad, at ito ay ang siyang magiging dahilan ng pagbagsak nito balang araw. Well tugon ni Shin lang perhaps, isang huling tanong dugtong ni Sunan at dito nga tinanong niya si Shin lang kung talaga bang sinunog ni Jinjo ang secret letter na ipinadala ng kanyang ama na si Sujian sa Jin family noon, so lumalabas na ang nagpadala pala sa secret letter ay ang ama ni Sunan at hindi siya, mali yung translation nung nakaraan. Sumagot si Shin lang na talagang iyon ay sinunog ng kanyang father-in-law gayunpaman siya ay gumawa ng ilang kopya, subalit syempre sa huli hindi niya rin nagamit. So tugon ni Sunan so talaga raw palang iyon ay sinunog ni Jinjo so dapat daw pala ay nagtiwala siya noon sa karakter ni Jinjo, at hindi nagpadala sa natanggap niyang lihim na impormasyon sabay paliwanag patungkol sa natanggap niyang lihim na sulat noon na nagsasabing hindi sinunog ni Jinjo ang secret letter. Umano'y nung una ay hindi siya naniwala subalit nung nirecite ng informant ang kabuuang nilalaman doon na siya naniwala. Inilahad ni Shin lang na sa bagay na iyon ay 2 lang ang posibilidad maaaring ang lihim na impormasyon na natanggap nito ay nagmula sa Yin Yuan Bank, o kaya naman mula sa Zhu family. Well saad ni Sunan sa ngayon ang bagay na iyon ay hindi na mahalaga pa inangat ang kanyang sandata, itinoon kay Grandmaster Li Chenkyo. Sword King Lee saad niya nung nakaraan ito ay nabigo sa pag-assassinate sa kanya, dahil sa ito ay nanginig sa kanyang presensya. Marahil sa ngayon ay ganoon din ang nararamdaman nito subalit ano raw ba kaya kung sila ay muling magharap, at tapusin na ang lahat dito. Hindi umimik saglit si Grandmaster Li Chenkyo ngunit sambit niya makalipas ang ilang sandali, ngunit ang martial arts at aura nito ngayon ay bumaba na ng husto. Hahahatawa ni Sunan sabay sabing ang martial skill ay maihahambing sa alcohol tolerance, isinaad niya rito ang rason at naglahad pa ng isang paghahambing, subalit hindi ko nasasabihin kasi ang labo. Kasunod nito'y sumugod na si Sunan patungo kay Grandmaster Li Chenkyo na agad namang naghanda at sa isang swift na galaw, nagawang maputol ang sibat ni Sunan at nabigyan ng malalang injury sa katawan. Maririnig ang paghahabol ni Sunan sa kanyang hininga sinubukang pigilan ang pagpulandit ng dugo sa bibig, it's over sambit niya sa kanyang isip umano'y dito na matatapos ang lahat. Siya ay bumalik kay Shin lang nagsabing ang kanyang anak na si Su Janchang ay 18 taong gulang lang iyon ay hindi rin maaaring mabuhay tama raw ba, nagbigay ng kumpirmasyon si Shin lang sa pamamagitan ng pag-iling. Inilahad ni Sunan na ang sabihin nitong papatayin nito ang kanyang buong pamilya at talagang gagawin nito ito raw ay talagang napaka-ruthless, agad niyang tinungo si Su Janchang. Patawad aking anak saad niya mukhang hindi niya na makikita pa ang paglaki nito, sabay diin ng saksak sa dibdib ni Su Janchang na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Isang engranding bisyon at ambisyon saad ni Sunan subalit ang lahat ay para lang sa wala, kasunod niyang tinungo si Suzon. Patawad brother saad niya ito raw ay isang fierce general na ni hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-shine at ang lahat ay dahil sa kanyang failure, ang kanilang family ay hindi niya naihatid sa tagumpay. Napahagulgol si Suzon at sa sumunod na mga segundo, ang espada ni Sunan ay nakatarak na sa kanyang dibdib na siyang nagbigay sa kanya ng instant na kamatayan. Ilang siglong pundasyon sambit ni Sunan ang lahat ay nag-reduce lang sa abo gayunpaman iyon ay hindi na mahalaga pa sa ngayon sapagkat sa laban ang nagtatagumpay ay ang siyang nagiging hari at ang mga talunan ay nagiging liga-lig, iyon ay ang patas na kapalaran.
Mula doon ay tinungo ni Sunan ang Three-Eyed Menace. Inilahad na originally ito ay isang refugee mula sa Chen country na kanyang kinupkop at pinalaki sa kanyang tahanan. Kailanman ay hindi nito naipakita ang kanyang tunay na sarili, kailanman ay hindi nito ipinakita sa kanya ang nararamdaman nitong pagdurusa. My Lord, emosyonal na tugon ng Three-Eyed Menace kasabay ng paghakbang ay itinarak ni Sunan ang espada sa kanyang katawan, pinalusot sa gaps ng kanyang armor at sa ganitong ang paraan, ay ang naging kamatayan ng infamous thief na kilala ng lahat bilang Three-Eyed Menace. Kasunod nito ay tinungo ni Sunan ang kanyang first wife husband. Hagulgol nito, nagtanong kung papaano nauwi sa ganito ang lahat. Sumagot si Sunan na kapag ka ikaw ay natalo sa business, ikaw ay mababankrupt. Kapag ka ikaw ay natalo sa rebelyon, ang iyong buong pamilya ay kailangang masawi, at sa sumunod na mga segundo ang asawa ni Sunan ay nakahiga na sa lupa, payapa, walang buhay. Mula doon ay isinunod ni Sunan ang lahat ng mga direct members ng Su clan. Ang Su family na nag-e-exist na sa nagdaang daan-daang taon ay naglaho sa manipis na hangin, naging abo na lang. Xinlang saad ni Sunan, pakatandaan nito ng mabuti ang araw na ito, at wag hayaang sundan ng Jin family ang kanilang yapak. Salamat sa gabay Lord Su. Tugon ni Xinlang. Nagtanong si Sunan kung ang hatred ba sa pagitan ng kanilang mga family ay cleared na ngayon. Sumagot si Xinlang na kaunti pa, kaunti na lang at masisettle na ang lahat. Hahahatawa ni Sunan. Naiintindihan niya raw. Xinlang dagdag niya ang literary talent na mayroon ito ay outstanding, at ang poetry nito ay exceptional. Ngayon pagkatapos na masaksihan ang trahedyang inabot ng kanyang Su family, maaari daw ba itong mag-compose ng tula para sa kanya, sapat na ang 2 linya. Ang kahilingang ito ni Sunan ay pinagbigyan ni Xinlang. Bumigkas ng tula, nagsabing ang galit na ilog ay gumulong sa silangan, ang alon na dulot nito'y tumangay sa mga bayani. Excellent saad ni Sunan, talagang napaka-excellent. Ito raw ay isang classic verse na lumalabas lang once in a century. No wonder na ito ay ina-admire ng husto ni Ning Yuan Xian. Ito ay napaka-refined, ang talent na mayroon ito ay napaka-remarkable. Idinagdag na sa nagdaang daan-daang taon hindi na mabilang na mga bayani at mighty figures ang naglaho, at hindi na mabilang na mga prestihiyosong pamilya ang naging alikabok. Ang araw na ito ay ang araw ng pagbagsak ng Su family. Ang daan-daang taong saklaw ng kanilang buong kasaysayan ay walang anumang halaga, dahil maging ang libo-libong taon ay hamak lamang na patak sa karagatan ng panahon. Sinasabing ang mga bayani ay maihahambing sa mga bituin sa kalangitan, subalit mayroong hindi mabilang na mga bituin. Sa araw na ito ay isang bituin ang naglaho, bukas makalawa ay mayroon pagayunpaman sa lawak ng kalawakan at dami ng mga bituin, ni sino ang makakapansin. Kasunod nito'y humiyaw ang Marquis of Genyuan. Sumigaw na si Sunan ay wala ng mukha pang may haharap sa kanyang mga ancestors. Xinlang ngayon ang galit at puot na namamagitan sa kanilang mga family ay settled na. Inipon ni Sunan ang lahat ng kanyang natitirang lakas ginamit sa kanyang sarili, tinapos ang sariling buhay, tinapos ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ganito ang reaksyon ng mga natitirang sundalo ng Su clan habang nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanilang master, bumaling kay Xinlang. Sinabi ni Xinlang na ang mga ito ay malaya na ngayon sila ay maaari nang umalis, agad na tumalikod. Gayunpaman inangat lang ng mga sundalo ang kanilang mga sandata. Sumigaw na sila ay nanumpa ng susundan sa kamatayan ang kanilang master. Isang linyang inulit-ulit nila ng 3 beses bago ituon ang mga sandata sa leeg, kinitil ang sariling buhay sa pamamagitan ng paglaslas sa lalamunan. Meanwhile si Soyong naman na nakadisguise bilang Sunan ay nahulog din sa ambush. Kasabay ng pagtagas ng luha ay sumigaw na ang Su family kailanman ay hindi maglalaho. Nagpakawala ng mga palaso ang mga sundalo ng Qiyang na nasa itaas, sinundan ng mga malalaking tipak ng bato, at makalipas ang kalahating oras, ang natitirang ilang libong mga sundalo ng Su family ay na-annihilate na rin. Itinuon ng lente kay Soyong. My Lord, saad niya, ginawa niya na ang kanyang best pakiusap revive nito ang Su family. Si Soyong ay namatay mula sa malubhang sugat na natamo. Sa kabilang dako ay hindi hinayaan ni Xinlang na ma-expose sa wilderness ang daan-daang katawan ng direct members ng Su clan. Siya ay nagbigay ng utos sa mga sundalo ng Qiyang na maghukay at ang mga ito ay ilibing. Sinabi ni Grandmaster Li Chenkyo na sa tingin niya ang pagiging magsasaka ay mainam, at ang Sword Island ay nice din.
Idinagdag na ang mga makapangyarihang figures na ito ay maaaring kuminang ng matangkad sa kanilang prime, gayunpaman kapag narating na nila ang kanilang katapusan, ito ay talagang napaka-tragic. Inilahad ni Shin Lang na si Sunan ay formidable, talagang napaka-formidable, kung hindi lang dahil sa greed nito kahit na magtulungan sila ni Zhang Chong ay maaaring hindi nila ito matalo. Young Master Shin sambit ni Grandmaster Li Chen-Qiu ngayong naipaghiganti na nito ang kanyang family, ano ang pakiramdam? Damtugon ni Shin Lang siya raw ay ang siyang naghahanap ng paghihiganti, subalit sa huli, si Sunan mismo ang nag-wipe out sa kanyang buong clan, ito raw ay hindi kapanipaniwala. Ilang sandali lang ay nag-report si Shisan nagsabing mayroong mga ginto doon, at mukhang ang mga iyon ay nagmula sa Kiyang. Mula doon ay tumungo si Shin Lang sa sinasabi ni Shisan, sinabihan si Alan Ana na ang mga gintong ito ay plunder ng ama nito, kaya ito ay pag-aari pa rin ng family nito. Nagtanong si Alan Ana kung gusto ba nitong kunin ang mga ito at kung ganoon, maaari nitong kunin ang lahat ng ito. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin Lang na ang extravagant queen na ito ay napaka-generous, inilahad kay Alan Ana na ayaw niya itong kunin, ngunit ganito ang dapat nitong gawin. Ang mga gintong ito ay transport nito pabalik sa Kiyang Royal Palace, maghanap ng basement at tunawin ang lahat ng mga ito and then ibuhos sa ground, sa ganoong paraan ito ay hindi na mananakaw pa. Alright, saad ni Alan Ana, gayunpaman kapag ka ito ay nakapagpas siyang kukunin nito ang mga ito sabihin lang nito sa kanya, salamat sister-in-law, tugon ni Shin Lang.